kasama rin natin ngayon si Attorney Michael Powa ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney Powa. Magandang umaga rin po, Ma'am Susan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa atin. Apo, Attorney, pinasapina na po ng impeachment court ang tax at bank records ni VP Duterte at kanya asawang si Attorney Mans Carpio. Gaano po kayo kahanda na depensahan ang financial records ng bise oras na pabuksan ito ng impeachment court? Handang-handa naman po tayo. In fact, syempre, as napanood naman nating lahat, nagkaroon ng oral arguments last week between myself and Representative Diokno. Ang punto lang naman talaga natin doon, no, wala naman tayong hangarin na masuppress or hindi o pigilan ang paglalabas. It's just that we felt strongly, no, na merong mga batas kasi na nagbabawal dito, at that's why ang sabi nga natin, while we are searching for the search for the truth must be done within the limits of the Constitution, the law, and the rules. No? But ganun pa man, the defense has already anticipated, no, na ilalabas itong mga ganitong bagay for at least that possibility. No? So tayo naman po, handang-handa naman tayo at kampante naman tayo na mapapakita din natin na wala namang basihan yung mga aligasyon na unexplained wealth, etc. Okay. May adjustment ba yung defense team matapos yung diskusyon ng Article 4 at yung tatalakay ng Article 1 o yung tinatawag na misuse of confidential funds, Attorney? Sa ngayon, wala naman po. Walang major adjustments na ginawa. Sa pananaw namin, yung Article 4 kasi yung prosecution pa lang ay nanglabas ng ebidensya. Yes, Sa pananaw namin, kami naman ay naabot namin yung mga targets. Although, syempre, hindi ko lang pwede i-discuss in detail due to the rules. No? Pero na-hit naman namin yung mga targets. Pagdating naman sa confidential funds, syempre, intayin na muna natin yung mga ebidensyang ilalatag ng prosecution. I cannot say for now kung magkakaroon ng adjustments. But basically, ang ginagawa lang namin yan is fine-tuning. Okay. Fine-tuning. Kasi syempre, as the trial progresses, nakikita mo yung developments. At kailangan din naman natin aminin na kahit on our part, kailangan din ng konting fine-tuning. Of course, Apo. At satisfied naman po ba ang defense team sa naging performance sa unang tinalakay na article? Yes, satisfied naman po kami dahil nga na-meet natin yung mga targets at sa tingin natin, no, we were able to really go into the credibility of the witnesses as well as yung mga testimonya na ibinigay nila. Ganun ba man, alam natin na kailangan pa rin nating sagutin ang mga aligasyon na to. That's why siguro kailangan lang natin maipaliwanag sa ating mga kababayan na hintayin lang din yung pagkakataon naman ng depensa na kami naman ang maglatag ng aming ebidensya. Opo. Sa tingin niyo po ba ay maihaharap na nga ng prosecution si Mary Grace Piatos? Nasa sa kanila po yan. No? I think si Miss Mary Grace Piatos, kung sino man siya, ay nasa isang listahan na binigay nila, no? O tatawag nating pre-trial brief. So, sa amin naman po, kung haharap yung Mary Grace Piatos, ay kami naman po ay handa lang mag-cross-examine. Yun lang po naman ang trabaho ng depensa sa ngayon. Attorney, si Vice President po ay nasa abroad. Kailan babalik niya at pagbalik ba niya ay posibleng humarap siya sa paglilitis? Opo, ang ating Vice Presidente ay nasa abroad because of meetings with Filipino communities, no? Our overseas Filipino communities. Hindi ko po alam kung kailan yung eksaktong date, but I'm sure it won't be long. No? Meron lang siya mga kailangang mga engagements doon. At pagdating naman dito, sa bagay na ganito, kahit naman nasa abroad siya, nasa Pilipinas, tuloy-tuloy naman po yung komunikasyon namin. In fact, every day, kahit kahapon, magkausap lang po kami. Updated naman siya. Anyway, maraming salamat po, Attorney Michael Powa ng Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.